We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Dump site sa Balatas, Naga City, nasulo. Energy Regulatory Commission ko kontrolon ang presyo kan kuryenteng pigpapabakal kan WESM tuyong nasa red alert status ang Luzon Grid. Asin, namitan ang halo-halong mas pinasiram kan sili-pili ice cream. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halik digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dolovieres. Dating dump site kan syudad ni Naga sa Barangay Balatas nasulo. Pagpalsok sa kalayo pasakitan para sa mga otoridad. Nasa sanggatos pang pamilya na nakaistar sa lugar, hurot na mairelokar na kan CSWDO. Tutukan sa report ni Chris Novello. Hapon kasuod mayo sa iskan magbungkaras ang kasolo sa dating dump site kang Naga City sa Barangay Balatas. Huli sa init kan panahon asin mang alang na mga dahon sa lugar kay Amerikas na naglakop ang kalayo. Alang na talaga si mga Kuya Digdi. Duminakula siyang araw kani, tas si Doros. Yung gayo kumbaga yung naguhuyop kani, yung nagpadakula. Saro sa mga angat sa firefighting digdi sa dating Balatas dam site iyo ang pag-irarom na kan kalayo sa nasusulong mga basura. Pasado alas 10 kasubangikan ideklara kan BFP na fire under control ang lugar, alagad liwat na nagrikindil ang kalayo kasubagong aga. Sa ibong kanhuma kan siring ng mga insidente, haros nasa sangatos na pamilya pamanggirari ang nakaistar sa ibabang porsyon kan nasambitan ng dump site. Huli kay nihurot kan City Social Welfare and Development Office o CSWDO na mairelokar ang nasambitan ng mga residente. Inside time siguro na maanapan ng paagi kang syudad kung saan sila pwedeng maikulokar. Actually, ako man ang opisina sa pagtabang. So, actually, ang samuyang nagiging role sa mga araw kaya ng mga insidente sa panahon na sinda pwede ng alion, ihubo duman kung saan na lugar. So kami nagkatao kami ng pagkakan habang ang sarong pamilya nagbibilog din sa lugar. Apuera sa kasulod dayman pigigilid kan mga otoridad ang maraot na epekto sa sulod sa mga residente kan mga kemikal na nagsasangaw gikan sa ilarom kan dating dump site. Although closed facility na po siya, pag nasunog po siya, ang unang nagliliyap sa kanya yung ilalim. Puro plastic po yun, yung usok niya na pumapasok po halos hanggang Concepcion Grande yung usok. Yun po ang pinakadelikado sa ngayon. Sa Sorsogon City na tumtumaning kalayuan sa rong residensya nagibo sa light materials sa Barangay Usyaw kan nakaaging Domingo, Mayo 5. Mayong naisalbang gamit ang nakaistar na senior citizen sa harong. Nagpapadagos pa ng investigasyon kan mga otoridad alagad, pigtutubudan na posibleng ang nawalat na may sulong kandila ang pigikanan kan kalayo. Kay Baran si Jovel Obiso asin Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Pirang umahan sa Masbate na alang huli sa sobrang init kan panahon. Nasa 386 million pesos na kantidad nin danyos sa sektor kan agrikultura na irehistro kan Department of Agriculture Bicol huli sa El Nino o dry spell. Uyan report ni Jessica Kalinog. Ang pirang bulan na piglapigutang umahon na paroy ni Nanay Josie kan Barangay San Vicente, Kawayan, Masbate. Imbes na anihon, pinapakakana sana sa mga atamang baka. Ninhuli kaya sa labing init kan panahon. Dagos nang naalangan sa indang umahan, naggaratak ang daga, sinabayan pa kan drainage na mayo ni nagbubulos na tubig. Wala gid na ako ani kay abutan na sa init. Pag walay ulan, wala gito maanihan. Ang banwaan kan Kawayan, saro subuot sa may pinakadakulang rice production sa probinsya kan Masbate. Alagad kadaklan kan mga paraoma, nakaasa sana sa tubig uran asin mayo nin tultul na irigasyon. Ang laki ng area ng rice field area namin dito pero so far walang dumating na
irrigation. Meron ng proposal before pa, no? Ilang taon na. So until now, hindi pa dumating. Kayan sa indang apela sa gobyerno nasyonal na mismo, matawan sindanin water irrigation system nganing maibitaran ang danyos sa mayor na hanap buhay kan mga residente kan Kawayan. Nasa vegetative at productive stage na yung aming palay or palay ng aming mga magsasaka. Subalit ito ay na-damage ng El Nino. So yun nga, kami yung kami yung nag-report agad kami sa taga-DA para po kung ano man yung intervention na meron si DA is makaka-avail kami. Sa datos kan Department of Agriculture Bicol, as of April 25, 2024, nag-abot na sa 386,636,641.15 pesos na kantidad nin danyo sa sektor kan agrikultura ang naitala sa 4 na probinsya kan Bicol Region. Pinakadakulaan sa Masbate na nag-abot sa 191,100,604.59 pesos. Nagkaigwaman ni nasa 83 million pesos na damages sa Albay, 3,633.5 metric tons o nasa 80 million pesos sa Camarines Sur, asin labi 30 million pesos an sa Sorsogon. May umanin damage report sa Camarines Norte asin Catanduanes. Sigun sa DA Bicol, kadaklan sa mga nadanyaran, rain-fed areas o mayo nin irigasyon. Although 9,000 farmers na yung affected dito, hindi pa naman masasabi na maapektuhan ang supply natin dahil small portion lang po ito ng ating inaasahan na magiging ani dahil yung inaasahan na magiging ani po ay 600,000 metric tons. Sa ngunyan, nasa 421 rice and corn farmers naman ang natawanin kantidad 3 million pesos na insurance indemnification. Hali iyan sa Philippine Crop Insurance Corporation. Igwa pa manin pigva-validate na damage reports ang DA Bicol sa nagkapirang lugar sa rehiyon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Energy Regulatory Commission o ERC nakatala ang kontrolon ang presyo kan kuryente na pigpapabakal kan Wholesale Electricity Spot Market o WESM kada mabubugtak ang Luzon asin Visayas grid sa red alert. Ang epekto kaini sa singil sa kuryente asin sa mga consumer aramon ta sa report ni Chris Novelo. Haros doble ang binayadan bill sa kuryente kan nakaaging bulan ni Jonalyn Valero kan Milaor, Camarines Sur. Paghali kaya sa dating 300 pesos, suminakat ini sa labi 600 pesos kan nakaaging bulan. Gabos na nga isubot na pagtitipid sa paggamit ng kuryente na gibunan niya. Nganing day makakonsumo ni maray sa kuryente urog ng ngunya na labi ang init kan panahon. Ang ngunya tag-init, talagang day man maiwasan sir. Talagang tutok ang aki ko, argo tumiumboy ako. Maano kami, ma-electric pan talaga maghapon. Katakod ka inipig nilooman ng paghuro sa singil sa kuryente makalisan kasuguan kan ERC na makontrol sa presyo kan kuryenteng pipapabakal kan WESM sa kada bes na mabubugtak ang Luzon asin Visayas grid sa red alert. Nakapalaman man sa kasuguan kan ahensya na may diretso ang ERC na suspender ng operasyon kan Wholesale Electricity Spot Market o magdeklara ng temporary WESM failure in kaso magkaigwa ng national asin international security emergencies o natural calamity siring kan namamati ang init kan panahon. Paborable subot sa desisyon na ini kan ahensya ang mga consumers kan kada electric cooperative na expose sa WESM siring kan Aleco sa probinsya ng Albay. Well, ang Aleco po or ang Albay Electric Cooperative, 100% po nagkukuha kay kuryente sa wholesale electricity spot market o ining pigapot ng WESM. Kumbaga, price mitigation. So kung ano po ang ipapaluwas na price o generation rate ni ERC or through the wholesale electricity spot market or the WESM, iuman po ang ipapasunod the coming months kan Albay Electric Cooperative. Sa datos kan ERC puon pa kan Abril 16 kan magpuon na isiraram ang NGCP grids ninhuli sa manipis sa supply ning kuryente. Kay banan si Carla Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Sir, ano mas importante, ang diploma o diskarte? Siyempre, ang diploma. Siyempre, pag may diploma ka, may ipagmalaki ka. Nakadiploma po ako, pero ngunyan ma'am, mas gugustuhan ko ma'am yung diskarte para sa mga aki ko po. Okay, rin ang mas importante, ang diploma o diskarte? Para sa kuya po, both. Ang diskarte po kaya nasa sadiri, nasa tao kung paano mo makukuha si goal mo, si gusto mo sa buhay. Si diploma man po, digdi sa Pilipinas talagang importante siyang maray. Taday man po kita makahanap ng ibang trabaho o magayon na trabaho kung mayo kang diploma. Diskarte po. Kasi po ang diskarte, hindi ka mapapakain ng diploma kung wala kang diskarte.
Diskarte. Ang diploma kung minsan nagagamit ang diskarte, obligadong gamiton. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Paglimitar sa paggamit ng cellphone asin iba pang electronic devices durante kan class hours, pigtutulod kan propwestong ordinansa sa Naga City. Kunta no, aramon ta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, nanonotaran na apektado sa buot ang performance kan mga estudyante huli sa paggamit ng cellphone during class hours. Kasubagong aga nga ni sarong propwestong ordinansa na matutok digdi ang pigsumitir sa sangguniang panlungsod. Pagtukdo sa grade 10 students kan Naga City School of Arts and Trades, anako ang assignment kan student teacher na si Angel. Sa iya daang naobserbara na may mga estudyanteng maski nasa klase, nababangaan atensyon sa kaka-cellphone. For example, naghahapot po ako, masabi na ano po ma'am, pakiulit po. Kaya iyo po to, as much as possible, bago po kayo mag-start sa discussion, tigi-encourage ko po talaga sila na taguan ng cellphone before mag-start. Sa 7 taon man na pagtukdo ni Teacher Romano, dayda nawawaraan mga pagkakataon na may mga nadadakop siyang nagagamit ng cellphone mantang nasa klase. Opo, lalo kung minsan pag di mo nahihiling, nagkakawat ang akin sa cellphone. May mga games kaya sila naka-install. So, nadidistract. Kasubagong aga, sarong propwestong ordinansa na nagtutulod kan paglimitar kan paggamit ng cellphone asin iba pang parehong electronic gadgets mantang nasa klase. Ang pigsumitir sa sangguniang panlungsod ni Naga City Councilor Lito del Rosario. Sakop kaini ang mga public asin private elementary and secondary schools sa bilog na syudad. Hopefully po, maintindihan kan mga school administrators na tabang po nisa sa inda na igwaning legislasyon na ang focus siring kanita isim man po sinda po na minsan nababaldi na akala nila nakahiling ang aki sa inda, ito pala sa ibaba kang kamot nagti-TikTok or nagdadalan kung ano pa man na so tabang po ni para sa inda. After class, siguro pwede na magamit cellphone, pero during discussion, it's very wrong to use cellphone while the teacher is teaching po. May technical working group man na pigpropwesto sa ordinansa na komponido nin man iba-ibang sektor na mabilog kan rules and regulations para sa implementasyon kan ordinansa. Gagamiton man daan maabot na bakasyon kan mga estudyante, nganing mapag-ulayan nin marhay ang ilalatag na IRR. Ang rekomendasyon, Kate, sa ordinansa na paglaog sa klase, isusurrender kan mga estudyante ang sa indang cellphone sa teacher. Asin magagamit sa naini kung may emerhensya o kaipuhan during presentation o research. Pigtutulod man, Kate, ni Councilor Del Rosario na sa maabot na school year 2024 to 2025, may implementar na ang nasambitan ng ordinansa. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Pasado alas 11 nin udto kan Mayo 5 sarong solar halo ang nanotaran sa Mito Albay. Yan itong nahihiling na pabilog na nakapalibot sa saldang. Sigun sa Pag-asa, nagkakaigwanin solar halo tuyong may interaksyon ang liwanag kan sun sa ice crystals na dara kan cirrus o cirrostratus clouds. Yaon ini sa upper layer kan satuyang atmosphere. Ang cirrus clouds, precursor o nagpapahiling nin indikasyon kan pagkakaigwanin cumulonimbus clouds o thunderstorm clouds. Buot sabihon, kung may solar halo, yaon man ang tsansa kan pag-uuran, makalihis ining manotaran. Usually, kapag nakaigwaning solar halo or minsan lunar halo pagbanggi, minsan nagkakaigwan cirrus clouds bago nagkakaigwa kita ng mga thunderstorms. Parang precursor kaya yun, nabubungan itong mga thunderstorm clouds.
Mga kapuso, mayo po kitang pigbabantayang raot nin panahon sa nasyon. Alagad may na-monitor na cloud clusters o kumpul nin mga panganuron sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Sigun sa pag-asa, padagos man giraray an epekto kan easterlies o itong mainit na duros gikan sa kadagatang Pasipiko. Kaya laoman an mainit asin maarasas na panahon ngunya na aldaw. Sa datos man kan Metro Weather, hababa ang tsansa nin uran sa Bicol Region ngunya na aldaw, apwera na sana sa Masbate asin Camarines Sur na uuranon ngunya na hapon. Posible man ang warak-warak na pag-uuran sa iba pang parte kan nasyon. Sili-pili ice cream patok sa Naga City ngunya na tig-init. Namitantayan sa istorya ni Rosie Nieva. Sabay kan mainit na panahon, patok sa ngunyan ang mga malilipot na pagkakan. Sa Naga City, sarong tindahan ang pigbabalik-balikan ngunyan kan mga mauot magpapresko. Apwara kaya sa abot kaya ang presyo, kakaiba man ang sa indang paninda na suwak sa pangnamit kan publiko. Ang sili-pili ice cream. Sili na simbolo subuot kan pagiging mahilig kan mga Bicolano sa mga mahaharang. Asin pili naman na suro sa mga produkto na pigo-orgulyo kan rehiyon. So ang ginawa ko, gumawa ko ng sarili kong sili. And para magkaroon siya ng twist and maging unique siya, only at the MLC, ginawa ko siyang sili na, pili pa. So yun, Bicolano. 35 pesos ang kada sarong scoop kan ice cream, asin 65 pesos naman ang duwang scoop. Asin kung mapabugtak ni Bapang toppings, kaipuhan sana na magdagdag ng 10 pesos. Pwede ining suway na order, mantang pwede man na idagdag sa ibabaw kan halo-halo, depende sa gusto kan customer. Para sa akin, kakaiba siya. Parang may ano din siya, may trademark din na pwedeng i-compete din sa ibang mga ibang halo-halo. Huli sa mainit na panahon sa ngunyan, daiman subot na wawaranin customers in the meats, bako sana sa mga taga-syudad, alaga digwanin gikan pa sa ibang mga lugar. Kaibanan si Jovel Obiso, Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Sir, diploma o diskarte? Diskarte. Bakit diskarte? Kailangan diskarte ito para mo makuha itong pangarap mo ay business. Diskarte sa pamaraan ng ganito, pagtitinda. Para, kasi kung diploma, meron din nakapagtapos na kapag diskarte. Ano mas matimbang sa buhay? Diploma o diskarte? Diskarte po. Bakit diskarte? Diskarte po tulad po nito, nanghanap buhay. Sir, diploma o diskarte? Diskarte. Ano diskarte, sir? Paghanap buhay. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Para Metro, para ideklara kan pag-asa ang pagpuon kan tiguran ngunya na Mayo, day panahihiling kan pag-asa. Pagpuon kan tiguran posibleng madelay subuot ngunya na taon. Atrasadong pagtanom nin paroy darakan mainit na panahon, may epekto kaya sa supply kan bagas. Aramunta sa report ni Chris Novello. Kung dati may mga pag-uuran na tuyong katapusan kan bulan na Mayo, alagad ngunyan na taon susog sa pag-asa, dakul asubot ang posibilidad na madelay ang onset o pagpupuon kan tag-uran huli sa epekto kan El Nino. Di pa kaya nahihiling kan Weather Bureau ang mga senyales na onset na kan tig-uran. Which is, saro po yan sa impact ng El Nino. Usually yung sa mga, base po yan sa wind pattern, kung nagsa-southwest monsoon na, then yung mga recorded rainfall for mga halos 5 consecutive days. Katakod kay ni may paghandal ang rice retailers na maapektaran man ang supply kan bagas huli sa atrasadong pagtanom ning paroy darakan mainit na panahon. May mga paraom makiasubot na dai pa makapuon magtanom ngunyan huli sa paging alangkan mga umahan. Abala nga ni ang pagtanom nila na dapat ang kaya sa mga harababang lugar na itong nagahalat lang ning uran. Nanotoran man kan Department of Agriculture Bicol na kan 2021 asin 2022, pula ning Mayo ang peak season kan pagtanom ning paroy sa rehiyon.
Alagad kan nakaaging taon Setyembre na ang peak season kan pagtanom, hulita bastante na ang tubig sa mga umahan. So ibig sabihin yung tubig din September na naging available sa farmer. So last year yun, walang El Nino nun. So ngayon na may El Nino, so kita po natin na talagang rice dependent po tayo sa tubig. So yun talaga ang nakaka-late sa planting. Katapod kay ni, may nakapagtanom naman subuot na mga paraoma antes ang pagpupuon kan epekto kan El Nino. Inabisuhan man kan ahensya ang mga paraoma sa rehiyon na tulos na magtanom en kaso magpuon na ang tiguran asin kung available na ang farm inputs and resources. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Device na makakatabang sa pag-monitor kan drainage system sa syudad ni Naga, yan ang sentro kan thesis ninda Ivan Sebastian asin Charles, 4th year Bachelor of Science in Electronics Engineering kan sarong universidad sa syudad. Nanotaran kaya daninda na may mga lugar sa Naga na pirming pigbabaha. Direkta man na nakikikoordinar ang grupo sa Naga City Engineering Office para magiyahan sa indang pigde-develop na device. Saruan sa indang ideya sa natauwanin pondo kan Naga City LGU sa paagi kan Idea to Start a Program. Ininaman ang sa indang gagamiton para sa pagkrear kan device tanganing mapurbaran na sa pirang pigbabahang lugar sa syudad. May area siya na tigma-measure, tigma-monitor lang. Then, pag may discrepancy sa data kang between two devices, maaaraman ta kung may blockage ba or if ever na mabilis na idang flow rate and digdimayo pa, maaraman ta na in a matter of few seconds, pwede nang magbaha and mag-overflow si kanang. Tampok sa selebrasyon kan Bagas Festival ang Putong Bigas with Malunggay. Asin iba pang kakanin nagibo sa Bagas sa Barangay Gabon, Talisay, Camarines Norte. Ang nasambitan ng barangay kaya ang saru sa dakulang producer nin Bagas sa Banwaan. Kaya mayorya sa mga residente digdi ang mga paraoma. Ini ang naging rason kaya naglansar ang barangay kan sa indang ka-enot-enoting Bagas Festival. Suportado man kan Municipal Tourism Office ang pigtutulod na food tourism sa lugar. Mientras tanto, sa barangay Binanwaanan man sa parehong Banwaan, liwat na pigbuhay ang pagpapalupad nin Buradol sa paagikan sa indang Buradol Festival. Igwang man lain-lain na kompetisyon, alagad ang pinakaimportante sa gabos, ang pagtataonin oportunidad sa mga kaakian na makanuod sa paggibo nin Buradol. Huli sa matrayumpong aktibidad, plano man kan barangay na mas pahiwason pa ang selebrasyon sa masunod na taon. Kasi kagaya ng ginagawa namin ng Tourism Office, we are hitting two birds in one shot. We would like to develop tourism in Talisay at the same time na nakakatulong sa mental health ng ating mga kababayan. Rinibong Albayano pigruso ang aktibidad sa pagpupuon kan selebrasyon kan Magayon Festival 2024 sa Legazpi City, Albay na inatindiran man ni Andrea Torres asin Aaron Villena. Uyan istorya ni Jessica Calinog. Day pa man nagpupuon, kahalangkaw na kan energy kan sa tuyang mga kapusong Albayano na nag-atender kan opening concert para sa Magayon Festival 2024 sa probinsya kan Albay. And the crowd went wilder. Kan haranahon na sinda ni kapuso artist Aaron Villena na maugmamang sinabayan kan audience sa pagkanta. Mas nagtindi pa ang ribok kan mga Albayano kan mag-perform na si kapuso artist Andrea Torres na dazzling in her green dress. Saro sa mga audience ang maswerteng nakakugos asin nakaduet pa si Andrea sa audience area. Bakuman gabos nakarani ki Aaron asin Andrea. Maugmang nakijaming ang renibong mga bisita na nagruso sa Peñaranda Park kan Legazpi City. Andito kami para sumuporta sa lahat ng GMA Star. Welcome, happy kapuso. Salamat sa pag-visit dito sa Legazpi City, Albay. Alagad bako sa na mga bisita ang nagpuling maugma makalihisan opening concert, kundi magin ang mga kapuso artist. Antes paman kayan sa indang pag-atubang sa mga Albayano,
Enot nang na-enjoy kan mga ini an pirang exciting activities, asin nanamitan an pirang bistadong Bicolano dishes and delicacies sa probinsya kan Albay. Lahat talaga. Sabi ko nga parang grabe, siksik na siksik. Ilang oras pa lang kami nandito, parang feeling ko, ang dami ko nang na-discover na bago sa lugar na to. So lahat talaga, dapat puntahan nila lahat ng pinuntahan namin. Pinatikim sa amin yung, syempre, yung mga special delicacies dito sa Albay, which is the Bicol Express, yung laing, pinangat. So yun talaga yung babalik-balikan mo dito. Totoong naging magayon ang experience kan gabos sa pagpupuon pasanakan Magayon Festival 2024. Asin syertong mapadago sa nugma hasta sa pagtapos kan sa indang month-long activities ngunya na Mayo. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.